Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang isang feel-good comedy movie na base sa totoong kwento na pinamagatang Jerry at Marge Go Large. That woman just robbed you? That's my wife. Wow. Well, she certainly seems spirited. Yeah, she's a Spitfire. Now, she's just pissed off because I filed for divorce and she didn't ever think I'd be able to afford it. Looks like money well spent. So I get the house? Yes, you get everything. Bill just wants to keep his share of GS strategies. Whatever. I got the house. Well, good luck to you, Candace. You know, we had a few good years there before it all turned to shit. I hope you find your frog. Hey, what is GS whatever? Oh, yeah, that's a little company I'm a part of. We win the lottery every month. See you around! Nagsisimula ang pelikula sa maliit na bayan ng Everett kung saan ang isang matandang mag-asawa, sina Jerry at Marge Selby, ay nagmamaneho ng kanilang pickup truck papunta sa isang convenience store upang bumili ng mga tiket sa lottery. Natuklasan nila ang isang matematikal na butas na nagpapahintulot sa kanila na mahulaan at halos magarantiya ang resulta ng isang state lottery game. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi talaga nagsisimula rito. Nagsisimula ito ng kaunti pang mas maaga. Isang umaga nagising si Jerry bago magbukang liwayway para sa isa na namang shift sa pabrika ng cornflakes kung saan siya nagtrabaho mula pa noong siya ay nasa high school. Ngunit iba ang pakiramdam ng araw na ito. Pinaghihinalaan niyang maaaring ito na ang huli niyang araw na nakatayo sa harap ng board of directors. Sinubukan niyang kumbinsihin sila na sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang matalas na isipan at talento sa mga numero ay ginagawa pa rin siyang mahalaga kahit na ang production line na pinapatakbo niya ay isinasara na. Maingat nilang pinaalalahanan siya na siya ay nakatakda na para sa pagre-retiro. Come on, you served your time. These are your golden years. Ganun na lang, si Jerry ay opisyal ng retirado. Noong gabing iyon, nagdaos sina Jerry at ang kanyang asawang si Marge ng isang maliit na hapunan kasama ang kanilang mga anak na sina Doug at Dawn at ang kanilang malalapit na kaibigan na sina Howard at Shirley upang ipagdiwang ang mahalagang pangyayaring iyon. Pagkatapos ng isang toast, iminungkahi ni na Howard at Shirley na sumama siya sa kanila sa real estate, ngunit iginiit ni Jerry na mananatili na lamang siya sa bahay at tutulungan si Marge sa mga gawaing bahay. Pabirong nag-alok siya na maging consultant para sa construction company ni Doug kung handang bayaran siya ni Doug ng bayad na ikinatawa ng lahat. Lalong gumaan ang mood ng ipahayag ng kanilang apo na may regalo sila para kay Jerry. Sinorpresa nila siya ng isang retirement gift, isang makinang na bagong bangkang pangisda. Naantig si Jerry, bagaman nang bumalik sa loob ang iba, tahimik niyang inamin kay Marge na halos wala siyang regular na damit para sa pangingisda dahil palagi siyang nakasuot ng uniforme sa trabaho. Tiniyak ni Marge sa kanya na maayos nila iyon. Makalipas ang isang buwan, ang bangka ay hindi pa rin gumagalaw mula sa bakura. Dumaan si Jerry sa lokal na tindahan para sa kape at isang sudoku puzzle. Pagkatapos ay binisita ang kanyang matagal ng accountant at kaibigang si Steve. Ano ang ginagawa mo rito sa labas? Ang appointment ko ay alas 10. Hindi, sinabi mong darating ka ng alas 10. Wala na akong ibang appointment. Mayroon akong 6 na kliyente. Nang tanungin ni Jerry kung paano siya nananatiling maayos sa pananalapi, inamin ni Steve na siya ngayon ay nagtatrabaho ng full-time bilang isang online travel agent. Dumiretso sila sa usapan sa negosyo at ibinunyag ni Steve na ang ipon ni Jerry ay lumago lamang ng humigit kumulang 2%. Hinimok niya si Jerry na mag-invest sa stock market na nangangakong maaari niyang madoble ang kanyang pera sa loob ng kaunti higit sa 7 taon. Tumanggi si Jerry at umalis. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Steve na tamasahin ang pagre-retiro at marahil ay ilabas ang bangka para sa isang ikot. Kaya sa wakas ay sinubukan ni Jerry. Itinali niya ang bangka sa kanyang pick-up at nagmaneho papunta sa ilog. Ngunit mabilis na nagkamali ang mga bagay. Nakalimutan niyang itakda ang parking brake at ang truck ay nagsimulang gumulong papunta sa tubig. Sa takot tumalon siya papasok at hinila pasulong. Ganap na nakalimutang nakakabit pa rin ang bangka. Naiinis at nahihiya, bumalik siya sa tindahan para sa isa pang tasa ng kape upang kumalma. Habang naroon, narinig niyang ipinapaliwanag ng cashier ang mga patakaran ng isang lottery game na tinatawag na windfall sa isang customer. What's a roll down? Oh, it's when the jackpot hits 2 million and nobody gets 6 numbers. Then the whole jackpot rolls down to the people who got 3 or 4, whatever. Just better odds.
Umupo si Jerry at napansin ang isang windfall pamphlet sa mesa. Maingat niyang binasa ang mga patakaran. May kumlik. Sa pag-iral ng kanyang mathematical na instinct, nagsimula siyang magsulat ng mga kalkulasyon sa isang napkin at napagtanto na ang laro ay may butas sa mga espesyal na roll-down weeks. Ang jackpot money ay ipinapamahagi sa mga manlalaro na tumutugma sa mas kaunting mga numero. Ibig sabihin, sa tamang estratehiya, maaari mong magarantiya ang kita. Excited, nagmadaling pumunta si Jerry kay Steve upang ibahagi ang natuklasan. Ipinaliwanag niya kung paano ang pagbili ng malalaking dami ng tiket sa panahon ng roll-down weeks ay maaaring magbunga ng tuloy-tuloy na panalo sa pamamagitan ng pagtama ng 3 o 4 na numero. Kaya ang matematika ay nasa pabor mo, napalampas nila ito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito. Mukha itong mga numero na iginuhit ng mga baliw na lalaki sa pader ng selda. Ibig sabihin nito na sa mga roll-down weeks, ikaw ay garantisadong mananalo. Hindi maaaring totoo iyon. Bakit hindi? Dahil ito ay lottery. May isang gusali ng mga tao sa Detroit na ang trabaho ay malaman kung paano gumagana ang mga numero. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang aking accountant. Part-time na accountant, full-time na online travel agent. Dumiretso siya sa bangko at hiniling sa teller na si Mindy ang isang withdrawal na $2,000. Kumpiyansa sa kanyang mga kalkulasyon, nangako siyang babalik siya sa loob ng ilang araw na may hindi bababa sa 20% mas marami. Kinabukasan, pumunta si Jerry sa isang lokal na tindahan upang bumili ng mga tiket ng windfall na nagkakahalaga ng $2,000. Noong gabing iyon, nakaupo siya na tila nakadikit sa TV2 habang binubunot ang mga nanalong numero. Tahimik na isinusulat ang mga ito. Nang pumasok si Marge, mabilis niyang isinara ang kanyang notebook at nagkunwaring hindi siya nakatutok. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya at alanganing sinabi ni Jerry na nagpapahinga lang siya. Iminungkahi ni Marge na manood sila ng pelikula ng magkasama. Ngunit patuloy na kumikilos ng kahina-hinala si Jerry. Iginiit na may mahalaga siyang pinapanood. Pinapanood mo ito? Hindi. Gayunpaman, agad niyang pinatay ang TV nang tanungin siya kung bakit siya nanonood ng lottery. Pagkaalis niya, muli niya itong binuksan at nagpatuloy sa pagsulat ng mga numero. Kinabukasan, nakaupo si Jerry sa isang cafe na sinusuri ang kanyang mga tiket at napagtantong natalo siya ng $327. Noong gabing iyon, nagkaroon sila ni Marge ng game night kasama ang kanilang mga kaibigan na sina Howard at Shirley. Ngunit lubos na naguguluhan ang isip ni Jerry. Nalulubog siya sa kanyang mga iniisip tungkol sa lottery at hindi man lang naririnig ang mga taong nakikipag-usap sa kanya. Jerry, Sobra siyang wala sa sarili kaya pinaghalo niya ang mga patakaran ng simpleng card game na nilalaro nila para sa amin. we're playing gin. Nang matapos ang gabi at umalis ang kanilang mga kaibigan, marahang tinanong ni Marge kung ano ang mali. Inamin ni Jerry na nalulungkot siya dahil sa pagre-retiro at namimiss niya ang pagkakaroon ng layunin. Umupo silang magkasama sa beranda at inalo siya ni Marge. Pinaalalahanan siyang hindi pa tapos ang buhay at na ang magandang swerte ay dumarating kasing dalas ng masama. Ang linyang iyon ay agad tumama kay Jerry. Napagtanto niyang nakalimutan niyang isaalang-alang ang probability sa kanyang formula. Kaya siya natalo nung una. Man, what a dummy. Not you, me. You're a genius. Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Jerry sa bangko. Nag-uumapaw sa pananabik. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Mindy kung paano niya maling nakalkula ang dalas ng probability gamit pa ang halimbawa ng paghagis ng barya. If you take a coin and you flipped it 1,000 times, you might still get 60% heads. But if you flipped it 5,000 times, the probability gets closer to 50%. Ngunit lubos siyang nalilito. Humiling siya na mag-withdraw ng $4,000. Pagkatapos ay binago ito sa $6,000. Pagkatapos ay sa wakas ay ginawa itong $8,000. 8,000. Are you sure? Halos ang kanyang buong balanse. Hawak ang pera. Bumalik siya sa tindahan at bumili ng napakalaking tumpok ng mga tiket ng windfall. Kalaunan, nagtanghalian sina Jerry at Marge sa isang diner kasama sina Howard at Shirley. Nagkwentuhan sila tungkol sa taunang Jazz Fest ng bayan na nakanselad na ng maraming taon dahil sa isang aksidente na nag-iwan sa bayan sa pagkakautang. Pagkatapos ay kaswal na tinanong ni Howard kung gusto nilang bumili ng mga tiket sa lottery dahil may roll down na mangyayari noong gabing iyon. Mabilis na sinabi ni Marge, hindi kami mga taong lottery, na nagpatikom kay Jerry ng hindi komportable. Nagbiro si Howard na ang mga baliw lang ang gumagastos ng libo-libo sa mga tiket ng lottery at agad na bulunan si Jerry sa kanyang pagkain. Di nagtagal, bumalik si Jerry sa cafe, inaayos ang kanyang tumpok ng mga tiket.
Sa pagkakataong ito, gumana ang matematika at napagtanto niyang nanalo siya ng mahigit 15,000 dolyar. Tahimik niyang kinuha ang pera at palihim na ipinasok ang mga bungkus ng salapi sa kanilang pantry. Isiniksik ang mga ito sa loob ng isang lumang lata ng popcorn. Kinabukasan, nagtipon ng pamilya at kanilang malalapit na kaibigan sa likod bahay para sa isang barbecue. Ipinasa ni Jerry ang ihawan sa kanyang anak na si Doug at pumasok sa loob. Sa loob ng bahay, nahuli ni Jerry ang kanyang apong si Lizzie na lumalabas dala ang lata ng popcorn. Pinahinto niya ito at alanganing sinabing luma na ang popcorn at puno ng asukal. Hindi naniwala si Lizzie, ngunit nakuha pa rin ni Jerry ang lata mula sa kanya. Nagmadali siyang pumasok sa pantry, ibinuhos ang pera sa isang kahon ng cereal at ibinalik ang lata ng popcorn sa kanya. Kalaunan noong gabing iyon, nilapitan siya ni Marge na may kahina-hinalang tingin. May gusto ka bang sabihin sa akin? Ano? Ang pantry. Sa pag-akalang nabisto na siya, agad na inamin ni Jerry ang lahat. Naglalaro ako ng lottery. Kung paano niya natagpuan ang isang kahinaan sa sistema ng lottery, ginamit ang kanilang ipon upang maglaro at nauwi sa pagkapanalo ng 15,000 dolyar. Wow! Pagkarinig ng buong paliwanag, ginulat siya ni Marge. Gusto niyang magpatuloy. Sinabi niyang ito ang perpektong pagkakataon para magkasama silang gumugol ng oras at sa wakas ay magsaya. Naghintay siya ng 40 taon para sa sandaling tulad nito. Gusto kong magsaya. Maging medyo tanga tayo. Nagpakasal tayo noong tayo ay 17, kaya alam natin kung paano gawin iyon. Kinabukasan, pumunta sila sa lokal na tindahan na handang muling ipuhunan ng buong 15,000 dolyar. Ngunit ibinalita ng cashier ang masamang balita. Ang windfall lottery ay isinara na sa kanilang estado. Ang tanging lugar na maaari na nilang paglaruan ngayon ay Massachusetts. Bumisita sila kay Steve at ipinakita ang mga kalkulasyon ni Jerry. Ipinaliwanag na plano nilang maglakbay ng 10 oras sa kalsada upang magpatuloy sa paglalaro. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Steve na isama siya sa 1,000 dolyar. I'm in too. You sure? No, but what the hell? Put me in for 1,000. I just got a cruise I gotta cancel now. Kinabukasan nagising si Jerry at nakita ang kama na walang laman. Nakabihis na si Marge. Nag-i-impake ng pagkain, merienda at lahat ng kakailanganin nila para sa 3 araw na biyahe. Sinabi niya kay Jerry na kunin ang mga kahon at bago pa siya makapagpalit ng damit, nasa kalsada na sila. Habang nagmamaneho sila patungong Massachusetts, kumakain sila ng mga meriendang inimpake ni Marge at sabay na tinatamasa ang pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa isang gasolinahan na may windfall lottery machine. Sa loob, nakilala nila ang may-ari na si Bill at sinabi sa kanya na gusto nila ng 16,000 dolyar na halaga ng mga tiket, 8,000 sa kabuuan. Huminto si Bill upang unahin ang isang maliit na bata. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila na ang makina ay nagpiprint ng 1,000 tiket kada oras. Aabutin ito ng 8 buong oras. Sinabi ni Marge na ayos lang iyon at hinayaan sila ni Bill na sila mismo ang magpatakbo ng makina. Nang gabing iyon, nag-check-in sila sa isang motel. Ang nostalgic na atmosfera ay nagpaalala sa kanila ng kanilang prom night at honeymoon. Nang magsimula ang windfall drawing, binuksan nila ang TV, isinulat ang mga nanalong numero at sinimulan ng mahabang proseso ng pag-check ng bawat isang tiket. Nagtrabaho sila buong magdamag at natapos pagsapit ng umaga. Kinuwenta ni Jerry ang kanilang kabuuan. Nanalo sila ng 21,000 dolyar na nagbigay sa kanila ng 5,000 dolyar na tubo. Kinuha ni Jerry ang kanilang napanalunan sa tanggapan ng Massachusetts Lottery. Nang makabalik siya sa kotse, nagbiro siya na inaasahan niyang tutunog ang mga alarma nang pumasok siya sa loob. Ngunit ang ginawa lamang nila ay batiin siya. Si Marge, tuwang-tuwa, ay nagtaka ng malakas kung sila lang ba ang nakapansin ng butas. Putol sa Harvard. Sa isang dorm room, isang estudyanteng nagngangalang Tyler ang nakaupo sa kanyang laptop. Nagtatrabaho sa isang research project tungkol sa lottery odds. Iniisip ng kanyang roommate na hangal ang paksa, ngunit iginiit ni Tyler na makakakuha pa rin ito sa kanya ng B. Nang umalis ang roommate, tiningnan ni Tyler ang mga tiket sa lottery na binili niya para sa research. Nang kunin niya ang windfall ticket, binaligtad niya ito at tumaas ang kanyang pagkamausisa. Sinimulan niyang ilagay ang mga patakaran ng laro sa isang spreadsheet at magpatakbo ng sarili niyang mga kalkulasyon. Bumalik sa kalsada pa uwi, biglang sinabi ni Marge kay Jerry na huminto. Huminto siya at bumaba sila ng kotse. Sinabi ni Marge na sa tingin niya may dahilan kung bakit nanatili sila sa kanilang maliit na bayan sa loob ng 40 taon. Na marahil ito ang dahilan dahil sinabi ni Jerry na mas malaki ang taya nila, mas maganda ang tsansa. Iminungkahi ni Marge
Jerry na isama nila ang mga tao mula sa kanilang bayan at hayaang makinabang ang lahat sa butas. Kinabukasan nakipagkita muli sina Jerry at Marge kay Steve at sinabi sa kanya na nais nilang magsimula ng sarili nilang korporasyon, isa kung saan ang buong bayan ay maaaring bumili ng mga share upang makalikom sila ng mas maraming kapital at madagdagan ang kanilang kita. Nagustuhan ni Steve ang ideya. Bumili pa ng mas maraming share para sa sarili niya at tinulungan silang iset up ito. Hindi nagtagal tinipon ni Jerry ang kanyang mga kaibigan at ang mga residente ng bayan sa lokal na diner upang ipaliwanag ang bagong pakikipagsapalaran. Ang kumpanya ay opisyal na nakarehistro bilang GS Investment Strategies at ipinaliwanag ni Jerry na ang bawat share ay nagkakahalaga ng $500. Tinanong ni Raj, isa sa mga residente, kung maaari siyang mag-ambag ng ibang bagay bukod sa cash dahil kapos ang pera. Paano kung gusto naming sumali ngunit nahuhuli kami sa aming mga bayarin at wala kaming sapat para sa isang share? Tumatanggap ba kayo ng ibang anyo ng bayad? Sa susunod na eksena, pumarada si Jerry sa driveway na may quad bike sa likod ng kanyang truck. Ang alternatibong bayad ni Raj. Ipinakilala ni Marge ang ideya sa kanilang mga kaibigang sina Howard at Shirley na agad na nasabik at sumali. Tiyak na hindi ito kriminal. Magbabayad tayo ng buwis sa lahat ng panalo at idideklara ang mga gastusin na pag-isipan na lahat ni Jerry. Pagkatapos ay tinawagan ni Jerry ang kanilang anak na si Don na agad na nag-sign up nang hindi na nangangailangan ng paliwanag. Ngunit nang bisitahin ni Jerry ang kanyang anak na si Doug, hindi kumbinsido si Doug at tumangging sumali. Malinaw na may sama ng loob si Doug laban sa kanyang ama dahil hindi talaga siya naunawaan ito. Matematika lang ito. Palagi na lang matematika para itong pag-uuri ng mga barya para maghanap ng Buffalo Nickels dahil kinalkula mong may isa sa bawat 7 rolyo o kung anuman. Pagkaalis ni Doug, hiniling ni Lizzie kay Jerry na isama siya. I'll be in your business, Papa. How are you at Logos? Good. Well, come here and show Papa. Kalaunan bumalik ang mag-asawa sa tindahan ni Bill, ang Liquor Hut sa Massachusetts. Sinabi nila kay Bill na gusto nilang mag-print ng $40,000 na halaga ng mga ticket ng windfall. Namangha si Bill at pabirong nagtanong. You guys drug dealers? Professional lottery players. Pinaliwanag ni Bill na ang pagpiprint ng ganong karaming ticket ay aabutin buong magdamag. Ngunit kailangan niyang isara ang tindahan at makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagmungkahi si Jerry ng partnership. Pinakita niya kay Bill ang logo na iginuhit ni Lizzie at ipinakilala siya sa GSIS. Maaari ba akong sumali? Habang nagsisimulang mag-print sina Jerry at Marge ng mga ticket, si Bill ay nasa labas na nagsasabi sa kanyang mga kaibigan tungkol sa oportunidad sa investment. Dalawa sa kanila ang pumayag na mag-sign up kaagad. I believe we're done. Hey, I got 2 more shareholders. Kaya nag-print pa ang mag-asawa ng mas maraming ticket para sa kanila rin. Kalaunan nung gabing iyon, muling nag-check-in sina Jerry at Marge sa kanilang motel. Pagkatapos panoorin ang windfall drawing at isulat ang mga numero, iminungkahi ni Jerry na kumuha ng kape upang simulan ang pagbibilang ng mga ticket. Binigyan siya ni Marge ng malanding tingin at sinabing maaari itong maghintay hanggang umaga. Nakuha ni Jerry ang mensahe. Kinabukasan nasa kama pa sila nang umaling-aungaw ang malakas na katok sa buong silid. Binuksan ni Jerry ang pinto at nakita si Bill na umaapaw sa kasabikan. Ibinunyag niya na hindi na nila kailangang bilangin mismo ang mga tiket. Nagpadala ang lottery sa tindahan ng talaan ng lahat ng nanalong tiket na binili roon. Ang kabuuan ay $82,000 at dahil binili ni na Jerry at Marge ang bawat ticket na naprint, ang buong premyo ay sa kanila. Samantala sa Boston, pinipilit ng isang bigong news editor ang isa sa kanyang mga lottery reporter na hanapan siya ng isang malaking viral na kwento, isang bagay na makakakuha ng mga click at magliligtas sa kumpanya mula sa pagkahuli. Bumalik sa Everett, patuloy na dinaragdagan ng mga Selby ang kanilang mga taya sa bawat roll down at patuloy ding lumalaki ang kanilang mga panalo. Iniimbak nila ang bawat ticket na nabili nila sa loob ng kanilang garahe upang maprotektahan ang kanilang sarili sakaling magkaroon ng audit. Nakisali ang buong bayan at ang bagong negosyo ng mag-asawa ay naging isang bagay na ipinagdiriwang ng lahat. Samantala sa Harvard, tinapos ni Tyler ang kanyang research project, ang pinamagatan niyang Winflow. Namangha ang kanyang roommate sa natuklasan at nagtanong kung totoo ito. Kinumpirma ni Tyler na nagpatakbo siya ng mga simulation at gumagana ang estratehiya. Ang tanging problema ngayon ay ang paglikom ng hindi bababa sa $10,000 upang makapaglaro. Iminungkahi ng kanyang roommate na humingi sa kanyang ama, ngunit tumanggi si Tyler. Sa halip tinipon niya ang buong dorm nila ng gabing iyon at nagbigay ng isang nakaka-inspire na talumpati tungkol sa pagsunggab sa sandali. Inihayag niya ang butas sa sistema ng lottery. Kailangan nilang tumaya ng malaki. Sinabi niya sa lahat na humingi ng pera sa kanilang mga magulang sa pagkukunwaring pambayad para sa school supplies. Also, I'm going to need you all to fill out about 300 lottery slips so we don't bet duplicates.
You're not filling any out? No, I'm in charge. Bumalik sa Everett, ipinakita ni na Shirley at Howard kay Doug ang sira-sirang amphitheater kung saan dati ginaganap ang taunang jazz festival ng bayan bago ang aksidenteng nagpasara rito. Sinabi nilang nais nilang gamitin ang kita sa lottery upang itayo itong muli. Kalaunan binisita ni Doug si Jerry at tinulungan siyang ayusin ang mga tumpok ng tiket sa garahe. Ipinaliwanag ni Jerry na kailangan nilang itago ang bawat talong tiket sakaling kumatok ang IRS. Pagkatapos ay ibinunyag ni Doug na siya ay kinuha ng grupo upang i-renovate ang amphitheater. Inamin ni Jerry na ginawa niya si Doug na shareholder mula pa sa You simula. have a share. What? You did from the start. Dad, you didn't have to do that. Oh, I didn't want to count nickels without you. Kalaunan nagdaos sina Jerry at Marge ng shareholder meeting sa isang bookstore ng miyembro. Malingaw-ngaw ang palakpakan sa silid ng umakyat si Jerry. Sabi niyang napakahusay ng kanilang takbo at gagamitin nila ang karamihan ng kanilang kapital para sa mga susunod na taya. Itayo muli ang amphitheater, ibalik ang Jazz Fest at patuloy na pagandahin ang bayan. Habang babasahin na sana niya ang profit ratio, sumingit si Raj. Yes, Raj? Is there not food at this thing? No, this is a shareholder meeting. It's not a party. Then why did you have it at 6 when we all eat? Iminungkahi ni Jerry na pumunta na lang sa diner mamaya, ngunit agad na tumayo at umalis ang buong grupo. Pinatutunayan kung gaano kalaki ang tiwala nila sa kanya. Hindi na nila kailangan ng mga numero. Taunan sa diner, ibinunyag ni na Jerry at Marge kay Steve ang kanilang pinakaambisyosong plano hanggang ngayon. Tataya sila ng $600,000 sa susunod na laro. $250,000 sa isang taya. Oo, ang pera ang madaling bahagi. Talaga, aabutin ito ng 4 na araw ng pagtaya, 2 makina, 12 oras bawat araw. Kung ganoon, bakit hindi na lang kayo tumaya ng normal na halaga? Ipinaliwanag nila na maaaring hindi na magtagal ang lottery. Kaya nais nilang sulitin ang kita habang umiiral pa ang butas. Di nagtagal dinala ni Bill si Jerry sa tindahan ng isa pang kaibigan, kung saan nakakuha siya ng access sa pangalawang printing machine upang makapag-operate sila ng walang abala. Samantala, sa news company, sa wakas ay nagdala ang lottery reporter na si Maya ng isang lead sa kanyang boss. Sinabi niyang kinakailangang maglabas ang lottery ng listahan ng mga taong nananalo ng higit sa $50,000, 4 na beses sa isang taon. Ayon sa mga kamakailang record, isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw, isang lalaking nagmamaneho ng 10 oras papuntang Massachusetts tuwing 3 linggo at sa paanuman ay patuloy na nananalo ng malaki. Pareho nilang napagkasunduan na may kahina-hinala talaga. Habang nagpiprint si Marge ng mga tiket sa liquor store ni Bill, isang babae ang biglang pumasok, kumuha ng isang pakete ng beer at tinawag si Bill na talunan bago lumabas. Tinanong ni Marge kung sino yon at kaswal na ibinunyag ni Bill na iyon ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang nakapaghay na siya ng diborsyo at nagawa lamang niyang bayaran ito dahil sa kanyang mga investment share. Pagkatapos ay inamin ni Bill na gusto niya ng babaeng tulad ni Marge, ngunit mas bata at binigyan siya ni Marge ng ilang payo para sa pagpapabuti ng sarili. My mother used to say, kiss a few frogs, then when you find a prince, you'll realize that the frogs are better because they make you laugh. You need a new frog. Bumalik sa Harvard. Buong pagmamalaking inanunsyo ni Tyler na nanalo ang kanilang grupo ng $50,000, iwinawagayway ang cheque sere. Sinabi niyang kikita pa sila ng mas marami, ngunit mangangailangan ito ng oras at disiplina. Habang namamahagi siya ng mga tiket para punan ng grupo, ibinunyag ni Eric ang isang nakababahalang bagay. May isa pang grupo ang nakatuklas din ng butas sa lottery. Mas maliit ang kanilang panalo dahil hindi lang sila ang naglalaro. Inamin ni Eric na nalaman niya ito sa pamamagitan ng pag-hack sa state lottery system. Sa impormasyong iyon, natuntun niya ang lokasyon ng kompetisyon at napagtantong tumataya sila mula sa Sunderland, isang lugar na hindi masyadong malayo sa kanila. Pampublikong impormasyon? Hindi, inhack ko ang state lottery. Ayos, sandali, laptop ko yon. Oo, dapat mong sirain ang hard drive mo pagkatapos nito. Pare, bahala na. Kaya nagpasya silang puntahan sila. Sa tindahan ni Bill, pinanood ni Marge si Jerry habang sinusuklayin nito ang kanyang buhok at inaayos ang sarili bago pumasok. Kumuha siya ng isang bote ng champagne at sinabi sa kanya na maaga niyang itinigil ang pagpiprint upang maipagdiwang nila ang kanilang ika-46 na anibersaryo. Binuhusan niya sila ng baso, nag-toast sila at nagpatugtog si Jerry ng musika upang makasayaw silang magkasama. Sa gitna ng kanilang matamis na sandali, pumasok sina Tyler at Eric. Tumatawa sa hindi makapaniwala. Inaasahan nilang ang kalabang grupo ay isang uri ng kriminal na sindikato, hindi dalawang matandang sumasayaw sa isang liquor store. You guys are the other group. we thought it was gonna be like a crime syndicate or something. Pagkatapos ay nagmungkahi si Tyler ng partnership.
Kung pagsasamahin ni na Jerry at Marge ang kanilang capital sa pool ng Harvard, hahawakan ng koponan ni Tyler ang lahat at paghahatian ng kita. Magalang na tumanggi si Jerry, sinabing mas gusto nilang gawin ang mga bagay sa sarili nilang paraan. We're good. What? This is about making money. You like money, right? Well, not as much as I like other things. Nako, walang ideya ang mga batang ito kung gaano ka gustong magluto ng lalaking ito. Gusto mo ba ng isang baso ng champagne? Hindi, umiinom lang ako ng Shaker at Red Bull. Pero salamat, well, kahit papaano hindi na niya kailangang mag-alala na umabot sa edad natin. Bago umalis, nagyabang si Tyler na nagtuturo ang Harvard ng binomial distribution at iginit na hindi nauunawaan ni Jerry kung gaano ito kahusay. Ang binomial distribution ay isinasaalang-alang lamang ang dalawang salik, hindi ang ikatlo na human error o ang ikaapat na ang oras na kailangan para punan mo ang mga tiket. Kumikita ka lamang ng napakalaking 32 dolyar sa bawat $100,000 na napanalunan mo, walang anuman. Seriously? Shut up. Ngumiti lamang sina Jerry at Marge at nagpatuloy sa pagsasayaw. Samantala, tinapos ni Bill ang kanyang diborsyo. Nakuha ng kanyang asawa ang bahay, ngunit ang gusto lang ni Bill ay mapanatili ang kanyang mga share sa GS Investment Strategies. Habang lumalabas sila sa opisina ng abogado, galit na tinanong niya kung ano ba ang ginagawa niya sa investment. Buong pagmamalaking sinabi ni Bill na nananalo sila sa lottery bawat buwan at nagmaneho palayo. Iniwan siyang galit na galit. Bumalik sa Everett, sinabi ni Raj kay Marge na nais niyang muling buksan ang kanyang ice cream shop. Ipinaliwanag ni Marge na may paraan upang malis niya ang gusali, ngunit sinabi niyang mas maipapaliwanag iyon ni Jerry. Sa ibang lugar, ipinakita ni Steve kay Jerry ang kanyang bagong pulang Ferrari. Inalok pa niya si Jerry na imaneho ito habang siya ay nagbabakasyon sa Mexico. Samantala, sa punong tanggapan ng State Lottery, nakipagkita ang reporter na si Maya sa CEO na si Gracio. Binanggit niyang may mga tanong siya. Buong pagmamalaking nagsalita si Gracio tungkol sa kung gaano naging matagumpay ang lottery para sa estado. Banayad na nagbigay ng pahiwatig si Maya tungkol sa isang misteryosong manlalaro mula sa Michigan na patuloy na nananalo ng malalaking halaga bawat buwan. Some retiree gets lucky and they send a spotlight reporter. I didn't say he was a retiree. Na nagpapalinaw na mas marami nang aalam ang CEO kaysa sa ipinapakita niya. Bumalik sa Everett, pumasok si Jerry sa tindahan ni Leon para sa kanyang karaniwang kape sa umaga. Habang nagbubuhos siya ng isang tasa, nagulat siyang makita si Tyler na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Tyler na ayaw na niya ng partnership. Gusto niyang tuluyan ng tumigil sina Jerry at Marge sa paglalaro. Inamin niyang minsan nilang inhack ang lottery system at ngayon ay nagbabanta na kung hindi titigil si Jerry, ihuhak nila ang kanyang at ang bank accounts, credit at identity ng kanyang grupo. Tinanong ni Jerry kung bakit niya ito ginagawa. Kalmadong sinabi ni Tyler na wala itong personalan. Gusto lang niya ang buong pool para sa sarili niya. Tahimik na nanonood si Leon, ang may-ari ng tindahan sa likuran. Tinapos ni Tyler sa, It's over. Enjoy your golden years. Pagdating ni Jerry sa bahay, natagpuan niyang abala na si Marge sa kasabikan. Naghahanda para sa susunod nilang biyahe sa Massachusetts. Ngunit malungkot na sinabi ni Jerry sa kanya na hindi na sila maglalaro ng lottery na ikinagulat ni Marge. Noong gabing iyon, nagdaos sila ng shareholders meeting. Umakyat si Jerry sa entablado at mabigat ang loob, inanunsyo na hindi na sila maglalaro. Na ikinadismaya ng buong silid, nagsinungaling siya, sinabing dahil ito sa mga bagong variable sa laro. Tahimik na sinabi ni Leon kay Doug ang nangyari sa pagitan ni na Jerry at Tyler sa tindahan. Lumapit si Doug kay Jerry at hinikayat siyang huwag hayaang agawin ito ng ilang college kids. Hahayaan mo ba talagang agawin ito ng ilang mayabang na bata sa kolehiyo? Pinaalala niya kay Jerry na dahil sa kanya nabawi ng buong bayan ang sigla nito at masaya na ang lahat ngayon. Sinabi ni Doug na muling naging malaki ang pakiramdam ng kanilang maliit na bayan dahil kay Jerry at hindi niya dapat hayaang may magnakaw nito. Umalis si Doug at lumapit si Marge sa kanyang asawa. Nagmuni-muni si Jerry, inalala ang isang pagkakataon na dinala niya si Doug sa pangingisda noong bata pa ito. Siya ay mga 16-17. Nagsimula akong kalkulahin kung gaano kabilis gumagalaw ang bobber para malaman ko ang bilis ng agos. At pagkatapos narinig ko siyang magtanong sa akin, ano sa tingin mo, Dad? Sa sandaling iyon, napagtanto kong tungkol pala iyon sa isang babaeng gusto niya. Inamin niya kay Marge na minsan iniisip niyang nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, ngunit madalas ay napapalampas niya ang mas malaking larawan. Pagkatapos ng sandaling ito ng pagninilay, naglakad siya pauwi na malalim ang iniisip. Kalaunan sa bahay, pinaalalahanan ni Marge si Jerry na ang susunod na roll down ay ngayong weekend. Sinabi ni Jerry na alam na niya iyon, ngunit ipinaliwanag na sinusubukan lang niyang gawin ang tama sa pamamagitan ng hindi paglalaro.
Sinabi ni Marge na hindi siya kailanman naging taong sumusuko nang hindi naghahanap ng solusyon at hindi siya dapat magsimula ngayon gamit ang isang mapaglarong analohiya ng binomial distribution. Pinaalala niya sa kanya na mayroon sila sa isa't isa at hindi sila natatakot gumawa ng medyo kalokohan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at di nagtagal ay nagmamaneho na ang mag-asawa papuntang Massachusetts sa kanilang pickup truck. Kalaunan, dumating sila sa tindahan ni Bill sa Massachusetts. Samantala sa Harvard, binibilang ni Tyler ang panalo ng kanyang grupo nang sabihin ni Eric na hindi nila nakuha ang buong jackpot. Tinanong ni Tyler kung sino pa ang nakakuha at ibinunyag ni Eric na sina Jerry at ang kanyang grupo. Galit na galit si Tyler. Napagtanto niyang tinawagan ni Jerry ang kanyang bluff. Gumawa siya ng plano upang i-trigger ang roll down at kunin ang buong $2 milyong na jackpot para sa sarili niya. Ipinaliwanag niya kay Eric na $100,000 ang nadadagdag sa lottery pot bawat araw at kapag umabot ito sa $2 milyong, nagkakaroon ng roll down. Kung maghihintay sila hanggang umabot ang pot sa $1 milyong at pagkatapos ay tataya ng kaparehong halaga, maaari nilang i-trigger ang roll down at makuha ang lahat. Tataya tayo ng 1 milyon sa isang araw, ibig kong sabihin atin ang laro. At saan tayo kukuha ng $1 milyong? Ngunit may plano si Tyler. Kinabukasan iniharap ni Tyler ang kanyang ideya sa ilang kaibigan ng kanyang ama, humihingi ng kanilang investment. May nagtanong kung alam ito ng kanyang ama, ngunit tiniyak ni Tyler na hindi pa kailanman kumita ng $1 milyong ang kanyang ama sa isang gabi. Humanga sila. Pumayag silang punduhan ang plano. Pagkatapos ay inutusan ni Tyler ang ilan sa mga estudyante na pumunta sa iba't ibang ticket printing shops at binalaan silang huwag hayang may manghimasok. Hoy, ano ang mangyayari kung may manalo sa jackpot at mawalan tayo ng $1 milyong bukod sa mag-drop out ako dahil winasak niya ko ang buong tuition ko? Sa tingin ko maaaring patayin talaga ako ng isa sa mga investor na yon. Makalipas ang ilang araw habang papasok na sana sina Jerry at Marge sa kanilang motel room, nagmamadaling pumasok si Bill. Ibinunyag na ang roll down ay na-trigger na ilang linggo nang mas maaga kaysa inaasahan. Nagulat si Jerry. Napagtanto niyang si Tyler at ang kanyang grupo ang may gawa nito. Tumalon siya sa kanyang truck at nagmaneho diretso sa Harvard. Pagdating niya, natagpuan niya si Tyler na nagdiriwang kasama ang mga estudyante. Nagbiro si Tyler, tinatanong kung dumating ba si Jerry para paluin siya. Inamin ni Jerry na gusto niya, ngunit sa halip ay sinabi niyang nadismaya siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang maapektuhan siya ng isang taong napakasarili. Ipinaliwanag ni Jerry na hindi ang pagiging pinakamatalinong tao sa silid ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga taong nasa paligid mo at kung paano kanila sinusuportahan. Ngunit lumalabas na ang silid na ito ang mahalaga. Lahat ng mga matatalinong kabataang ito na tumutulong sa iyo na yumaman. Paano mo sila tinutulungan? Mukhang hindi mo kinalkulay yon. Binati ni Jerry sila ng swerte at umalis. Na-inspire ang mga estudyante. Ibinaba ang mga tiket at tumangging magbilang pa. Ano? Bumalik kayo sa pagbibilang. Hindi pinansin ang mga utos ni Tyler. Bumalik sa Everett. Nasa opisina ni Steve sina Jerry at Marge kasama si Bill. Pinag-uusapan kung paano na-trigger ni Tyler at ng kanyang Harvard group ang roll down. Iminungkahi ni na Steve at Bill na gawin din nila iyon ngunit tumanggi si Jerry. Sinabing hindi iyon magiging patas sa mga regular na manlalaro. At sumang-ayon si Marge. Itinuro ni Steve na hindi ang lottery ang pumipigil sa kanila, kundi ilang college kids lamang na nagbigay ng ideya kay Jerry. Napagtanto niyang walang pakialam ang lottery kung sino ang naglalaro. Naglalaro lamang sila ng laro para manalo. Sumunod, pumunta sina Jerry at Marge sa punong tanggapan ng State Lottery para sa isang pulong kasama ang CEO na si Gino Grazio at iba pang mga miyembro ng board. Ipinaliwanag ni Jerry na ilang taon na ang nakalipas, nalulugi ang lottery. Pagkatapos ay dumating ang windfall at nagbago ang lahat. Kumita kayo ng milyon-milyon bago ninyo napagtantong may butas sa matematika. Ngunit dahil sila lamang at ang mga estudyante ng Harvard ang nakatuklas nito, patuloy na kumikita ang lottery mula sa mga walang kamalay-malay na manlalaro. Ngayon, humihingi sina Jerry at Marge ng dalawang bagay. Dapat ipakita ang jackpot pool sa website para sa transparency upang walang makapag-trigger ng roll down at gusto nila ng dalawang makina na ikabit sa liquor hut. Ngumiti si Grazio at pumayag sa kanilang mga kahilingan. Sa Harvard, pinaplano ni Tyler ang kanyang susunod na laro at nagyayabang kung paanong hindi na nila kakailanganin ang mga totoong trabaho. Binago ng lottery ang website. Maaari mo nang subaybayan ang jackpot online. Hindi na natin ito maaaring i-roll down. Agad na pinaghinalaan ni Tyler na si Jerry ang may gawa nito at nangakong maghihiganti. Kalaunan bumalik si Tyler sa kanyang karaniwang playing hall, ngunit si Eric lamang ang naroon.
Tumanggi ng maglaro ang natitirang grupo dahil sa asal ni Tyler. Naiinis, nagyayabang si Tyler kay Eric na maglalaro siya ng mag-isa at hindi niya kailangan ng tulong nila. Ilang sandali pagkatapos, naghihintay siya na ma-print ang kanyang mga ticket sa isang kalapit na tindahan ng alak. Naganap na mag-isa. Samantala, pabalik sa liquor hut, abala sina Jerry at Marge sa paggamit ng dalawang bagong makina. Samantala, nire-review ng lottery reporter na si Maya ang nakaraang 6 na buwan ng mga panalo sa state lottery at napansin na lumilitaw ang pangalan ni Jerry kada 3 linggo. Sa tulong ng kanyang boss, nakita rin niya ang pangalan ni Tyler at napagtanto na may isa pang manlalaro na malaki rin ang kinikita. Pabalik sa Everett. Sa wakas ay muling binuksan ni Raj ang kanyang tindahan ng ice cream. Salamat sa investment group. Tinutulungan ni Doug si Jerry na ayusin ang kanyang kotse habang naglalaro si Lizzie sa malapit. Naglabas si Jerry ng isang lumang football. Sinasabing noon pa man ay gusto na niyang ihagis ito kasama si Doug. Isang bagay na hindi nila nagawa nung bata pa si Doug. Nagsimula silang maghagisan ng bola. Tinatamasa ang sandali ng gambalain sila ni Maya na humihiling na makausap si Jerry tungkol sa GS Investment Strategies. Dinala niya siya sa garahe upang ipakita ang mga bundok ng mga ticket sa lottery at ipinaliwanag na talagang nasisiyahan sila ni Marge na bilang ng mga ito mismo kahit sa isang motel room sa loob ng 11 sunod-sunod na araw. Ikaw at ang iyong asawa ay nagbibilang ng mga tiket sa isang hotel room sa loob ng 11 araw. Oo, napakaraming trabaho niyan. Hindi iyon mukhang trabaho. Nagtrabaho ako buong buhay ko. Iba ito. Talagang iba ito. Humanga si Maya. Pagbalik niya sa opisina, sinabi niya sa kanyang boss kung paano tinulungan ng mag-asawang Selby ang kanilang bayan gamit ang isang lottery loophole. Tinulungan nila ang kanilang buong bayan. Ang butas ang hindi ang kwento. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang boss. Sinasabing hindi ito magiging isang kapansin-pansing headline. Kalaunan dumating sina Jerry at Marge sa liquor hut, sabik para sa kanilang pinakamalaking laro pa. Ngunit nadismaya sila nang makitang inaalis ng mga lottery worker ang mga windfall machine. Ipinaliwanag ni Bill na binawi ng lottery ang kanilang lisensya. Ipinapakita sa kanila ang isang balita na nagdedetalye kung paano nila at ni Tyler natuklasan ang butas at nag-cash out ng 1 milyong piso. Nakadikit ang mukha ni Tyler sa buong pahina. Sa Harvard, biglang pumasok ang ama ni Tyler sa kanyang dorm. Galit na galit at sinabihan siyang mag-impik ng kanyang mga gamit dahil pauwi na siya. Pabalik sa bahay, pinapanood ni na Marge at Don ang balita habang inanunsyo ng ulat na 2 grupo ang nagsamantala sa lottery at nanalo ng 1 milyong piso. Ipa-face out ng state lottery ang laro pagkatapos ng roll down noong gabing iyon. Sinabi ni Don na maaari sana nilang makuha ang kanilang huling panalo noong araw na iyon. Ngunit sinabi ni Marge na hindi iyon mararamdaman ng ganoon saan man. Napansin niya si Jerry na tahimik na nakaupo at sinabing ang lottery ay higit pa sa isang laro para sa kanya. Sa wakas ay nagamit niya ang kanyang kaloob upang makakonekta sa mga tao. Bigla, dumating si Steve sa kanyang Corvette. Ipinapaalam sa kanila ang isang shareholder meeting noong gabing iyon. Nang gabing iyon, dumating sina Jerry at Marge at nakakita ng isang sorpresa. Ang Jazz Fest ay puspusant na at naroon ang buong bayan upang magdiwang. Pumalakpak ang lahat para sa kanila pagdating nila. Pagkatapos ibinunyag nila na naglakbay sila sa iba't ibang estado upang bumili ng mga tiket para sa kanilang huling laro na nag-iwan sa mag-asawa na sabik. Tuwang-tuwa sina Jerry at Marge nang makita si Raj na dumarating na nagmamaneho ng isang traktora na puno ng mga kahon ng mga tiket dahil iniwan nila sa mag-asawa ang lahat ng pagbibilang. Nagsimula ang Jazz Fest at sumayaw sina Jerry at Marge habang sumasali ang bayan. Inanyayahan pa si Steve na sumayaw ng isang magandang babae. Sa gitna ng pagdiriwang, inamin ng mag-asawa na mamimiss nila ang lottery bagaman nais ni Marge na sana ay nanalo sila ng jackpot kahit isang beses man lang. Ngumiti si Jerry at sinabing nanalo na siya dahil nasa kanya siya. Nang matapos ang musika, nagmadali silang umalis upang simulan ang pagbibilang ng mga tiket. Nagtapos ang pelikula sa voice-over ni Bill na nagpapaliwanag na ginamit ni na Jerry at Marge ang kanilang mga panalo upang magsimula ng isang construction loan business habang nagtayo siya ng isang marangyang man cave para sa kanyang sarili. Sa kabuuan nanalo sina Jerry at ang kanilang grupo ng kabuuang $27 milyong. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Kung satisfied ka, paki-like, share and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.